Kukunin na si Bajaj Maxima Zay. Lungkot ikaw. Ha? Lungkot ang baby ko. Marahil sandali lang naman talaga natin siya nakasama sa ating mga camping adventure. Pero yung saglit na yon ay iba na rin yung pinagsamahan at pag-iingat na ibigay niya sa aking pamilya. Kaya ganoon na lang siguro kung bakit biglang napamahal sa amin ng itong tuktok na to. So yung mga papa, nakuha na natin si MZ mula doon sa kanyang parking. Gawa nga ng papunta na daw yung logistic na kukuha dito kay MZ. So yan. Tingnan nyo sa paggamit ko nitong Bajaj Maxima Zay, nabigyan ko na siya ng pangalan. Ang naipangalan ko sa kanya ay si MZ. Gawa nga ng Maxima Zay. Yun ako nalagyan ko lagi ng pangalan yung aking mga ginagamit. Para habang nagdadrive ako o habang nagta-travel kami, adventure, kinakausap ko siya. Na palagi niya kaming gabayan at ligtas sa aming biyahe, bawat biyahe. Medyo nalungkot lang si Ate Saika, gawa nga ng kukunin na to. Sabi ko naman sa kanya wala tayong magagawa dahil pinahiram nga lang sa ating itong tuktok na to. Pero sabi ko, soon, magagamit ulit natin si MZ. Hintay-hintay lang siya. So yun mga papa, makatapos ang ilang oras na paghihintay natin, dumating na si Logistic. So ihatid na natin to sa labas si Bajaj Maxima. So yun pala mga papa na update. Ayun na, dumating na yung Logistic na kukuha kay Bajaj Maxima Zay. Ayun ulit si Kuya Alfonso. Bali, kukunin na si Bajaj Maxima Zay. Yun na pala yung last vlog natin nakasama si Maxima Zay, yung kampayapa natin. So ganun talaga. Ayan, kukunin na. So paano? Paalam. Maiksi man ng 5 linggo para lubos kitang palagahan. Sapat na iyon upang maramdaman namin ang iyong kabutihan. Sa bawat hirap na landas ng ating tinahak, lagi kang naging gabay at dahilan kung bakit kaming ligtas na nakakarating sa aming paroroonan. Papa, kinuha na si Bajaj Maxima Zay. Pero ba't ganon? Parang nalulungkot ako. Sa 5 linggong pagsasama namin ni Bajaj parang nakakamiss agad, no? Nakuha na agad. So talagang ganon. So paano? Balik na tayo motocamping. Let's go! At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Ngayong episode ay balik motocamping na naman nga tayo. Kasama ang motor nating si Snow at si Noah. At may bagong camping spot nga tayo na pupuntahan na sinisigurado ko na magugustuhan nyo dito. Anong mga kaganapan nga na naman ang naghihintay sa atin dito? Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman nating adventure. Magandang umaga pala sa inyong lahat mga kapwa ko campers. Ngayong episode ay tig-isa nga kaming motor ni Mama Rino. Good day mga papa! Ngayong araw balik moto camping na nga tayo, no? Dahil nakuha na ni Bajaj Philippines si Maxima Zay na ginagamit natin. Yung tuktok, kung naalala nyo, yan, napakarami nating upload dyan nung simula nung pinadala sa atin si Bajaj Maxima Zay. Bago muna pala lahat mga papa, naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Mga papa, mga mama natin, naway okay kayong lahat. Kahit ang papa nyo hindi goods. Gawa nga nung isang araw na food poison tayo mga papa. Ngayong araw hindi pa rin tayo okay. Ilang araw na tayong nagsusuka, nag-e-at, sumasakit yung tiyan. Pero kailangan natin umalis ngayon para maigala namin kayo at makapunta tayo sa mga bagong camping spot na pupuntahan natin. Ngayong araw pala ay pupunta tayo ng Pangil, Laguna. Bago kami papakita na campsite sa inyo ni Mama Ray. Actually hindi siya bago hindi pa siya masyadong napupuntahan. Pero napaka-solid itong napuntahan. Pero napaka-solid itong nakita ni Mama Ray mga papa. Matutuwa kayo dyan. So yun,
Maraming salamat muna pala sa lahat ng sumuporta sa atin sa pagtutuktok travel adventure natin yan, mga papa, mga mama. Maraming salamat sa lahat na nanood. Higit sa lahat, maraming salamat sa mga boss natin na sila Sir Glenn at si Ma'am Kat. Yan, maraming salamat po sa pagpapayaram sa atin ng tuktok na Bajaj Maxima Z. Yung pala mga papa, no? Hindi doon nagtatapos ang ating tuktok adventure. Magagamit pa natin siya. Good news. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kung kailan to. Tapusin muna natin itong moto camping natin na to. Tumakbo ang makina, sinag ng hangin sa bawat likod. Puso'y humihingi ng motor. Dito'y kalayaan sa bawat kambing. Mundo'y nanahilay kasama ang tropa. Tawa'y walang hubay. Kape sa umaga, sa ilong naglalaro. Let's go! Moto camping sa bundok at gubat. Sa ilalim ng bituin, puso'y lumilipad. Kalma sa hangin, laya sa daan. Kulong na pakpak, kami nilalaban. Apoy sa gitna, kwento'y umaabang. Tulog sa tent, habang ulan ay sumasayaw. Simpleng buhay. Yun na mga papa, time check 12:10 PM. So tinanghali na tayo, gawa nga ng alas 10 na tayo nakaalis ng Pasig. 10:30 yata yun. Medyo maulan yung biyahe natin ngayon nila Mama Ray. Ayun si Mama Ray mga papa, tig-isa kaming motor ngayon. Hindi namin kasama si Ate Saika, si Ate Ray. Hindi na namin siya sinama, gawa nga ng medyo maulan. At mas gusto niya nasa bahay ngayon, gawa nga nandun yung pinsan niya, si Riley. Kaya ngayon kahit dalawa lang kami ni Mama Ray, mas pinili niya magmotor. Gawa nga yun, namimiss niya na magmotor. Ilang buwan din tayo nakatuktok. Kaya si Mama Ray, pakakawawin natin. Mama Ray! So, light pack gaming pala tayo mga papa. Wala tayong dalang saddlebag. Pinuno ko tong pannier natin na Rock Bros. Pinagkasya natin lahat doon. Gawa nga na hindi pa tayo ganun kalakas ngayon. Medyo nangihina pa ang papare nyo. Pero binibigyan ko pa rin ng power lahat ng makakaya ko. Para may deliver ko sa inyo na maayos itong paglalakbay natin. Wow! Napakay mo siya ng papare nyo, no? Ngayon lang yan. Medyo inihingal-hingal pa ako. Simula kahapon mga papa, hindi pa ako nakain. Ang kinain ko lang Gatorade Skyflex. Tapos kanina umaga, itlog, Gatorade. Ayun palang kinakain ko. Wala talaga akong ganang kumain dahil doon sa nangyari sa atin. Kaya mga papa, mag-iingat kayo sa mga kinakain nyo. Magiging mausisa tayo. Kung hindi kami nakitrending ni Mama Ray doon sa sikat na kainan doon sa amin, hindi sana ganito ang Papa Ray nyo. Malakas siguro ang Papa Ray nyo ngayon. Pero wala, nangyari na eh. Lesson learned. Kahit gaano ka trending, kahit gaano ka sikat ang pagkainan nito or kainan na to, maging mausisa tayo. Natuto na ang Papa Ray nyo. Sobrang sakit ng tiyan ko nung isang gabi. Dumadahin na ako sa Mama Ray nyo, halos umiyak-iyak na ako. So wala, nangyari na eh. So ito mga papa, andito na tayo sa mga Ipililya. So balitaan na lang namin ulit kayo ni Mama Ray niya mamaya sa mga live update natin sa daan. Buti ka mo mga papa, no? Tumigil na yung ulan. Nakapagubad na kami ng aming raincoat. Nakakamiss mag moto camping, lalong lalo na to. Yung riding jersey natin nakakamiss suotin. Bike Lab Moto Project. Yan, pakaangas. So patagos na tayo ng Pililya mga papa. Medyo energy ni Papa Renyo medyo mababa, no? Humihingi na agad ako sa inyo ng paumanhin. So naway sana yung maintindihan nyo. Hindi pa ganun kalakas si Papa Ray. Pero naniniwala ako, mababawi ko to sa inyo. Ang dami natin makakalimutan mga papa, gloves pa.
Nakakalimutan ko yung gloves ko. Wala talaga sa ulirat ang Papa Ray nyo. So, parang tama mga papa. Natatandaan ko, ito yung may toldang kakaliwaan nyo, pangat. So, mapapalaban na naman tayo sa angatan nito mga papa. Kung natatandaan nyo, last month lang, galing tayo dito sa Camp Charlie. Sobrang tarik ng daanan dito. Yan o, nakikita nyo. So, parang kailan lang. Ngayon, si Mama Ray, solo ng motor. O, paunahin natin si Mama Ray. O, Mama Ray, una ka. Magaang naman yung buhat ni Mama Ray. At saka alam kong kayang-kaya niya yung pangat dito. Ito yung medyo crucial dito eh. Paangat, pasiko, tapos matarik. Ayan o. Hindi ko lang alam kung nabibigyan ng hostisya ng camera natin ha. Ayan o, nakikita nyo, paangat. Tapos bubulaga sa inyo yung viewing. Ayan. O, diba? Hindi mo para tayo ng plano mga papa pag ganun. sobrang tarik ng daan dito. Whew. Kaya pala top mount kasi nasa top siya. Ayan o, Charlie May, Kirsten Berries, dito yung daan. Pero sa top mount tayo pupunta mga papa, hindi Charlie May ha. Binasa ko lang yung karatula. So meron na lang tayong 4 na kilometro. Bango ng ano rito. Bango ng simoy ng hangin mga papa. Nakakamiss. Gumagaling na yung Papa Ray nyo. Ito lang pala ang gamot eh. Camping tsaka gala. Gagaling ka. Ayun lang ang masaklap mga papa. Hindi pala naka-on kanina yung mic ko. Isipin nyo mga papa gano'ng katarik dito. Tingnan nyo, sinasampahan na pabigat na tao doon sa harapan ng tricycle. Ganyan katarik dito. Nalagyan nyo ng pabigat doon sa harapan para hindi umangat yung pagsibat ng tricycle. O yan, uupo na siya. Kita nyo yun. Kaya maganda viewing dito alam ko eh. Oh, di ba? Pataas na tayo ng pataas mga baba. Halos malapit na rin pala tayo no. 1.8 kilometers na lang nandun na tayo sa pinaka-camping spot na pupuntahan natin. Tingnan nyo yung viewing dito mga baba. Wow, pakaangas. Hop, dito ka, dito, hindi dyan. Dito. Dito sila naliligaw mga papa no. Yung pasalungat na to. Dito talaga ang daanan ng mga campsite papunta, hindi doon sa kanan. Kung pupunta kayo ng Camp Charlie Nate tsaka itong Top Mount, kaliwa ang pipiliin yung daan. Kahit abutin kayo ng gabi, kaliwa at kaliwa pa rin. Oy, medyo putik. Dahan-dahan lang tayo dito at baka tayo madulas. Naalala ko na yung mga pangat dito eh medyo sira-sira ang daan. Pero tingin ko hindi naman tayo aabot dun eh. Ay, feeling ko abot tayo doon pag galalan na pala to. Oo, tama. Ito, pag kaliwa dito is galalan na. Sumambon na. Hoy. Putik ulit. Dahan-dahan lang tayo, Mama Ray. At putik. So, pag galalan na tayo, mga papa. Kung natatandaan nyo, ito yung dinaanan nating sira-sira ang daan. So ito putik ulit, pangatlong putik na nadaanan natin ngayon. At sinabayan pa ng ambon. Mga ambon, mga baba. Yan, ito Galalan na to. Welcome to Galalan. Ito yung paangat na sira-sira yung daan. Yeah. Duelo tayo, si Mama Rigay, okay lang. Kaya naman niya yan, malaki na siya. Joke lang. Hindi, pero alam ko kaya ni Mama Ray yan. Mga ganyang daan na basic na sa aking asawa. Ayan, tanaw ko naman sa likod ko. Nauuna lang ako para makita niya yung diskarte. Ayan, sira-sira dito. Amoy tayo ng kabayo or kalabaw ba yun? Yeah. Parang kailan lang. Umaangat na naman tayo sa Galalan. Nasaan na si Mama Ray?
Ayan, tatanong ko sa likod. Huwag lang siyang dadaan sa lubak-lubak. Ayan, tanaw ko na sa likod. Ito yung pangat. So malapit na tayo, 600 meters. Nandun na tayo. Ito lang ang medyo crucial dito mga papa, no? Pababa siya, tignan nyo. Umaagos yung tubig. Lalo na pag malakas yung ulan yan, sobrang dulas dyan. So ito, dito papuntang Charlinay. Dito, ito na yata yung top mount. Yan, tama nga, kakaliwa tayo dito. Kanan is Charlinay. So top mount, kaliwa tayo. Yan, oh, meron naman siyang karatula. Ayun mga papa, kung tanaw nyo, ang taas-taas na natin. Ayun na si mama rin. So dito may kabayo na. Ganda pala ng viewing dito, no? So nakapasok na tayo sa papasok ng top mount. Talagang mataas pala itong lugar na to, no? Kaya tinawag na top mount. So may konting basa, hindi naman siya river crossing. 350 meters, medyo rough road tong pinasok natin. Naway wag naman sobrang putik. Yung ganito lang okay na sa akin yan. Yan. Malapit na tayo mga papa. Ito pala dinadaanan natin ni rough road na lubak-lubak, butas-butas. Kaya naman ng sedan, kaya ng motor ito, nandito nga tayo. At lalong-lalo na kaya ng tuk-tuk to. 280 kilometers. Uy, may malaking tubig dito. At may pababa. Yan. Halos malapit na tayo mga papa. Passable naman yung daan. Yan, may konting semento, kaso 1/4 lang. Tapos after ng semento, rough road ulit. Welcome to Beulah Land. So hindi pa, iba pala to, Beulah Land pa to. Hindi pa ito yung campsite na pupuntahan natin. Welcome to Beulah Land. Meron pa pala dito mga papa, oh. So malalaman natin yan mamaya kung pwede mag-camping dyan. Top mount, this way, kanan tayo mga papa. Kakanan tayo dito sa may karato lang nakita natin. So pa 1/4 lang yung daan dito, no? Yung mga kalsada. So yan, may sumalubong na sa ating aso. Hi doggy! Doggy, bati tayo doggy. Bati tayo doggy, ha? Bati tayo, bati. Bati. Takot talaga ako sa aso. So yun na nga mga papa. Nandito na tayo sa Top Mount Farm and Slice of Paradise. So pagpasok nyo dito mga papa, meron na silang mga alaga. Nakakatawa to. Ang ganda, oh, yung manok na cowboy tapos rabbit. Tapos may mga ibon, may mga pato, may mga ano pa ba to? Anong tawag dyan, saan na yan? Pabo. Kalimutan ko anong tawag dito, peacock. So may aso. Yun, hello po kuya. Magka-camping po. Magka-camping. Ay, ito. So pagpasok nyo mga papa, meron dito ang pinakalabi nila. Yan. FYI lang mga Hello mama po. at papa. Sa lahat pala ng lakad namin sa pagka-camping, si Mama Ray ang pinaka-spotter ko. Ang ibig sabihin, siya naghahanap ng lahat ng pupuntahan namin. Dating pinagkakamping nga. Yun. Ito, may daan pa dyan. Opo, waterfalls po yan. Ha? Waterfalls. Pa waterfalls. May falls sa, ano po, sa falls. May campsite din po sila. Pero tama, pag pupunta doon, kayo din mag-guide. Opo. Tapos may entrance fee. Opo. Magkano entrance? 60 po doon. So sa baba, Malayo eh. lapit lang. Gagayin lang daan. Eh yung CR. May CR ba doon? Wala. Ito yung CR. So dito tayo mag-pitch. Doon banda. Oo. Hindi naman siya. Na lang po iwan yung motor mo pag ano, So yun, sabi ni Ate Angie, no, medyo madalang na nga doon na pupuntang campers dito. Kaya ngayon mga baba, pag to napanood nyo, puntahan nyo na to. Magkano rito Ate Angie? Tama ba Ate Angie? Ano po, pagka ano po may weekdays po ngayon 100. 100 pesos lang per head. Wala nang tent pitching yun. Weekend natin, weekend. May babayaran pang tent pitching. Wala, yun na po.
Pero 100. Opo, yun. 100. Isipin nyo mga papa, gano'ng kamura, no? Tapos yung viewing mo, yung viewing mo. Solid. Marami na nakapunta dito noon. Pero ngayon, sabi ni Ate Angie, halos wala nang pumupunta. Kaya ngayon mga papa, bubuhayin ulit natin tong Top Mount. Kaya pag napanood nyo to mga papa, puntahan nyo na, napakaganda. Tignan nyo yung viewing dito. Sabi ni Ate Angie, passable to, pababa. Pwede kayo mag-pitch ng tent doon. Then sa likod may kubo, pero mamaya na. Pitch mo na tayo ng ating tent. Bago bumuhos ang malakas na ulan, ay buti pinatapos muna tayo mag-pitch ng ating camping tent. Hindi lang tayo binayayaan ng magandang panahon dito sa Top Mount mga papa. Ito yung status natin ngayon dito. Yung kanina clear. Yung kanina may clearing, wala. Sobrang ulan. Kumaanggi na sa pwesto namin kaya sira na namin tong front awning ni LR. Yung kagandahan dito, pag sobrang lakas ng ulan, pwede mo na isara. Safe na kayo sa loob. At matapos nga ang paghihintay natin bago tumila ang ulan, ay may naghihintay pala sa ating ganitong kagandang kalangitan. Grabe mga papa, yung viewing dito. Napaka-solid at napakalamig dito mga papa. Sobra. Hindi tayo ready, gawa nga ng kala namin mainit. Yung pala sobrang lamig dito, nasa ibabaw kasi tayo ng kabundukan. Ayan oh. Papalibutan tayo ng bundok mga papa. Solid ng view dito. Mamaya malalaman natin pag mas lalong dumilim pa. Feeling ko merong lights dito sa harapan natin eh. Kasi meron kaunting kabahayan. Sarap sana mag-tent pitching doon mga papa oh. Ang laki pa nung ground sa baba. Ayan, pakita ko sa inyo. Wow! Dito kami nag-spot ni Mama Ray. Bandang ibabaw. Solo natin itong camping spot na to mga papagawa nga na wala nang masyadong nagpupunta dito sa spot na to. Dito sa Top Mount. Nakakalungkot lang no. Pero pag nakita nyo to mga papa, yun pala mga papa, paalala ko lang pala sa inyo ha. Baka kayo madismaya na naman eh. Itong camping ground sa baba, pwedeng pitchan ng tent. Yun nga lang, hindi ko alam kung kakayanin ng inyong sasakyan. Kasi feeling ko, pababa dito, tapos maulan, medyo madulas. Pero sabi nila ate, tsaka ni kuya, kayang-kaya naman daw. Pero huwag kayong magbabisto sa sinabi ko ha. Pero kung iiwan nyo naman dito yung sasakyan nyo at bubuhatin nyo yung gamit nyo doon, napakaganda mag-pitch ng tent doon sa napakaluwag na yun. Yan. Meron pa silang campsite dito mga papa sa bandang taas. Yun nga lang, sabi ni Ate Angie, may mga kataasan na yung mga damo doon sa loob. Pwede siguro kung bago kayo mapunta dito, mag-chat muna kayo sa kanilang page para mapalinis niya yung campsite dun sa kabila. Pero dito sa pinagpitchan namin ni Mama Ray, yan. Pwedeng bumaba rito. Siguro, para hindi ako mapaya, 4x4 na sasakyan o yung malalaking sasakyan. Pwede nyo ibaba dito, then may daan naman papunta doon. Then tigil nyo doon yung rig nyo, doon kayo mag-pitch ng tent. Hindi ko pa siya maano sa mga sedan, gawa nga ng maulan. Baka madulas tundaan. Ako na naman sisihin nyo. Peace. Pero napakaganda nitong spot na to. Yun, iniwan lang namin doon yung motor sa harapan. Sa mga gusto mag-camping dito, ang may papayo ko sa inyo, kung nandito na kayo, iwan nyo yung sasakyan nyo rito. Kung alam nyo sa sarili nyo hindi kaya, then buhatin nyo yung gamit nyo doon, papunta doon. Hindi naman kayo mahihirapan dito, gawa nga ng malamig. Hindi nakakapagod magbuhat ng gamit. So yun lang mga papa. Tapos bukas mga papa, ipapakita ko sa inyo yung 2 falls na nagtatago dito. Bakit nagtatago? Napakaganda daw ng falls dito. Bukas makikita natin lahat, sabay-sabay tayo. At ipapakita ko naman sa inyo
ang bagong power station ni Bluetti. At magagamit na nga natin mga papa itong Elite 10 ng Bluetti. Ito pala ay bagong power station ni Bluetti mga papa. Yan o. Napakaliit lang niya o. Isipin mo papagayon lang siya laki. Halos kasing laki lang siya ng palad. Pakita ko sa inyo. Yan. Grabe mga papa at napakagang lang nito. Then punta na tayo sa mga pictures niya mga papa. Meron si Elite 10 nitong DC output 12 volts 5A. DC output USB Type-C 100 watts. At ang kagandahan pa dito mga papa, meron din siyang USB-A 15 watts. Then meron siyang USB 15 Type-C 15 watts. And meron din siyang USB-A 15 watts. Ang pinaka battery capacity pala nito mga papa ay 128 watt-hour or 20 Ah. Then ang pinaka-accurate pala na sukat nito at size mga papa, yan ipapakita ko sa inyo. At napaka-komportable nga nito mga papa, no? Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ay tumitimbang lang to ng 1.7 kg. Then, pwede mo siyang buhatin ng paganyan, at paganyan. Dahil napakagaan nga nito, Bluetti Elite 10 na to. Then ang kagandahan pa dito mga papa, ito yung pinaka-favorite ko sa kanya. Meron siyang power button dito para bubukas itong ilaw na to. Then, ayan yung pinaka-lights niya. Then, warm lights. Then, yung blinker. Angas, no? Balik ulit natin sa pinaka-ilaw niya. Ayan. Meron ka na agad flashlight sa likod. Angas, no? Ang galing ni Bluetti dito sa part na to. Then, pag binuksan nyo pala siya, mga papa, meron siyang pinaka-LED rito. Makikita nyo. Yan, papakita ko sa inyo yung LED niyan. Kahit hindi siya long press, one click lang. Diba? Ayan yung pinaka-LED niya. Yan. Then, susubukan natin mag-charge ng phone, mga papa. Ang gagamitin natin ngayon is Type-C to Type-C na cable. Charging cable. So, bukas na si Bluetti natin. Pasok na natin. On natin si DC. Umilaw na. Then, itong baterya natin is 27%. So, saksak na natin. Yan, charging na siya mga papa. Gamit itong Bluetti Elite 10. Bago pala sumapit ang dilim, ay agad na rin kami naglinis ng aming katawan at naghanda ng aming hapunan. So yun mga papa, time check 7:01 PM. Wait, sobrang lakas ng ating ilaw. Bukasan natin. Ayan lang. Nakapamaligo na kami ni Mama Reyna. Naka-ready na kami. Sarap, kahit sobrang lamig dito sa camping spot kung saan tayo naroroon, eh kailangan natin maligo. Gawa nga na pinawisan tayo kanina. Pero hindi ko ni-expect na ganito kalamig dito na mami. Lamig. Hindi kami ready. Ito yung suot namin ni Mama Ray. Paka-t-shirt lang. Pero ang lamig dito mga papa pag nagpunta kayo dito. Tapos yung pala nakapag-prepare na rin tayo ng ating hapunan. Hindi pa naman din tayo ganun kalakas kumain. Eh, naisipan na lang namin ni Mama Ray nyo, ang kainin na lang namin yung dala namin kanina. Pero ako, ito lang kakainin ko. Excuse. Itong Nissin Cup na baon ni Mama Ray, itong bulalo. Hindi pa talaga ako ganun ka-okay, kaya hindi pa masyado nagkikrave yung bibig ko. Mga gusto kong kainin, ewan ko ba. Parang hindi pa ako ganun kasyado kagana kumain. Tapos si Mama Ray yung manok, tsaka yung kanin. So tara mga papa, kain na tayo. Hindi ko pa alam dito bakit balisa ang aking asawa. Pero wala akong kamalay-malay
Nakausap na pala niya ang aming anak na si Ate Ray. Gamit ang sarili niyang cellphone ay dumadayo na nga ang aking anak na sumasakit daw ang kanyang tiyan bilang isang ina. Hindi niya na alam ang gagawin dahil nasa kalayuan din kami. Uwi kami ni Daddy. Relax ka lang. Asa sino nandyan? Pap, andyan na yung food sa labas. Papakuha ko. So yun mga papa, kasamaang palad, inabot na rin yung anak ko. So kaysa tisin naman natin si Saika, no choice, uwi tayo kahit gabi na. So magpapack up lang kami ni Mama Ray. Then after nito, susuungin ulit natin yung madilim na daan papasok dito sa Top Mount. Then pamabitak, pami, lahat ng madilim na daanan natin. Kaysa naman mag-alala kami ni Mama Ray na yung sitwasyon ni Saika ay namamalipit na sa bahay, sobrang sakit ng tiyan, no choice, uwi talaga kami. So may dahilan talaga kung ba't hindi tayo nakapagpalipad, hindi tayo nakapunta sa 2 falls dito. Siguro ang dahilan, pinababalik niya tayo na mas marami tayo magpupunta dito. So abangan niyo mga papa, magyayaya kami ni Mama Ray na mag-camp dito kasama kayo. So paano mga papa? Takits! Napakabait ng tadhana dahil pinatapos niya muna kami bago bumuhos ang malakas na ulan. Mami, pagpababa tayo mamaya, huwag ka masyadong mamereno sa harapan ha. Tapos alalay na agad pagpababa kasi lahat yan pababa. Madulas yung sahig. Dahan-dahan lang lagi ang preno. 70-30. 70% sa likod, 30% sa harapan. Ito yung mga kaganapang ayoko sana mangyari. Bukod sa babae ang aking kasama, ay malabo ang mata ng aking asawa. Kung hindi lang emergency ay hindi talaga kami uuwi. Medyo madulas doon. So hanggang sa muli, Top Mount, babalikan ka namin. Napakagandang lugar, sayang. Kailangan natin magdahan-dahan, dahan-dahan, madulas. Madulas ang daan. Gawa nga nabasa na ng tubig, nabasa na ng ulan. Nag-i-slide na yung likod ko. Dahan-dahan lang tayo. Di, dahan-dahan lang ha. Madulas, nag-i-skid yung likod ko. Alright. Tatag, tapos kaliwa ulit. Ayan mga papa, sobrang dilim dito. Kung hindi lang emergency, hindi kami uuwi ni Mama Ray eh. Kaso wala tayong magagawa. Adventure ang binigay sa atin yan. Adventure talaga. Oops, gitna na natin to. Titigasan mo na lang talaga yung mga braso mo sa ganung kaputik na daan. Hindi na pala namin naisip kung ano pwede mangyari sa amin sa daan. Sa sitwasyon ng panahon at tarik ng daan dito, hinarap namin to ng buong lakas namin. Tahan tayo dito. Dilim. Yeah. Ito yung dinaanan natin kanina mga papa, sobrang dilim na. Ayan. Dahan-dahan lang ha. Huwag ka masyado pumiit na silinyador. Mag-i-skid. Hop, saan tayo? Gitnaan na natin. Oh! 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 Okay ba si Mama Ray? Okay siya. Napalaban ng Mama Ray niya mga papa. Whew! Wala eh. Para kay Saika, namamalipit na doon sa bahay eh. Kailangan natin umuwi. Nahanap kami. Ito lang mahirap mga papa pag di natin siya kasama. Pag gantong may aberya eh, kailangan talaga natin umuwi kahit napakalayo natin. Pero ang tatakbuhin natin ay nasa loob siguro ng 3 oras. Halos 3 oras ang tatakbuhin natin pa uwi. Kung dire-diretso 3 oras. Siguro darating tayo sa bahay alas 12. Time check 8:55 PM. Maulan pa. Nandito na tayo sa may arko kanina. Ito yung sa
Charlie May paakyat. So pababa na tayo. Mami, dahan-dahan ha. Yung tubig pababa. Ayan oh, kung nakikita nyo, pababa yung tubig. Aroy ko, sobrang tarik pa man din dito. Isipin nyo, doon sa mga nakapunta dito mga papa, gaano katarik tong daan na to. Tapos umuulan pa, tapos madilim pa, pababa kami. Awit talaga. Yan, dahan-dahan lang. Kaysa madisgrasya tayo, dahanin natin sa dahan-dahan lang. Mama Ray, okay ba? So dahan-dahanin natin para hindi mapuwersa si Mama Ray. Dahan-dahan lang tayo hanggang sa pababa. At makalipas nga ang ilang minuto namin pakikipagbuno pababa ay ligtas naming naitagos ang mga sarili namin sa nangangalit daan pababa. Thank you Father God, safe kami ng grace. Ayan po, nagdidak sa amin. Oro, hanggang dito po. Salamat po. At ito na rin isang mga dahilan ba't ayaw naming umuwi ng gabi at umuulan. Napakaraming nadidisgrasya sa daan. Dalawang sasakyan niya ang magkasunod ang amin nadatnan sa daan. Mga sasakyan na animoy nanghihingi ng tulong dahil napabayaan. Sa gabay ng ating Panginoon, ligtas namin na itagos ang mga daan sa Pami Laguna at Mabitak. Kahit dahan-dahan nga dito ang aming takbo, ay ligtas namin natagos ang Manila kasama pa rin ang asawa ko.